Dominant Protector. Credit to the author. 4891900. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Kung siya ay naging masyadong malapit at ginawa itong malupit na taong ito, hindi niya malalaman kung paano siya namatay. Dagdag pa, ang lugar ng kidlat ni Terence ay walang laman ngayon, ngunit sino ang maglalakas loob na gamitin ito pagkatapos makita ang nakakatakot na kidlat na iyon? Mas mabuting hintayin ang iba ng matyaga at tingnan kung ano ang sitwasyon. Walang pakialam si Terence sa kanila, at hindi siya agad umalis. Nanatili siya upang protektahan ang lahat. Sa kanya at sa pagbuo ng proteksyon, hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay nang inatake nila ang Profound. Nang walang panghihimasok ni Froilan at Kenshin, hindi nagtagal, ang lahat ay sa wakas ay nag-trigger ng kidlat na kapigatian at opisyal na sinimulan ang kanilang pagtatangka na umaban sa Profound stage. Ang atensyon ni Terence ay natural na nakatuon kay Melissa, Minerva, at Remeline. Sa pagtingin sa kanilang masakit na mga ekspresyon, gusto ni Terence na palitan sila ng kanyang sarili, ngunit wala siyang magagawa. Bagamat ang tatlong babae ay uminom ng Thunder Profound Pill, na maaaring mabawasan ang sakit na dulot ng Thunder Tribulation sa malaking lawak, ang kapangyarihan ng Thunder ay kailangan pa ring pumasok sa kanilang mga katawan sa huli. Ang prosesong ito ay napakasakit at gusot para sa kanila na walang Thunder attribute na espiritual na mga ugat. Gayunpaman, ang mga magsasaka ay palaging laban sa langit. Kung hindi man lang nila matiis ang kaunting sakit na ito, maaari nilang kalimutan ang tungkol sa pagsisikap na makapasok sa malalim na kaharian ng Ascension. Ang tanging magagawa ni Terence ngayon ay hintayin ang tatlong babae na lumabas sa kanilang pagsasanay. Wala pang kalahating araw, sa wakas ay nakalusot si Melissa. Pagkatapos ng lahat, siya ang ipinagmamalaking disipulo ng Stella Stone, at ang kanyang lakas ay mas malakas kaysa sa ibang mga tao na kapareho ng antas. Si Remeline ang sumunod na nakapasok. Ang kanyang talento sa paglilinang ay bahagyang mas mababa kaysa kay Melissa, at siya ay natigil sa tuktok ng orihinal na antas sa loob ng maraming taon. Malalim ang pundasyon niya, kaya sa pagkakataong ito, sinisikap niyang makapasok sa Profound stage na may mahusay na paghahanda. Hindi napigilan ni Terence ang labis na kagalakan. Sa ganitong paraan, 3 sa 4 ang matagumpay na nakalusot, naiwan lamang si Minerva. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, ang pag-unlad ni Minerva ay hindi kasing kinis ni Melissa at Remeline. Hindi ito mahirap intindihin. 3 buwan na ang nakalipas, siya ay nasa Golden Core stage pa lang, ngunit ngayon, ang kanyang lakas ay puro na binuo ng 7 energy cultivating pills. Kahit na siya ay nasa perpektong nascent soul stage tulad ni Terence, hindi maiiwasan na ang kanyang foundation ay hindi sapat na malakas. Kung away lang, baka hindi masyadong epekto sa ibabaw. Gayunpaman, sa huling yugto ng klase ng Profound, ang kakulangan ng pundasyon ay isang nakamamatay na depekto. Hindi bababasa, magiging mahirap na magtagumpay tulad ni Melissa at Remeline. Ang buong proseso ay magiging lubhang mahirap, at ang posibilidad ng pagkabigo ay napakataas. Sinabi na ng Pangulo ng Alyansa na ang unang pagtatangka na makapasok sa yugto ng Profound ay napakahalaga. Kung nabigo sila sa pagkakataong ito, mas magiging mahirap na subukang muli sa hinaharap. Halos imposibleng magtagumpay. Sa madaling salita, kapag nabigo si Minerva, hindi na niya maaabot ang Profound stage at makaka-advance na lang siya sa Great Circle ng orihinal na level. Matapos itong makita, nawala ang kagalakan ni Melissa at Remeline. Maaari lamang silang manatili sa tabi ni Terence nang may pinanibik, nagdarasal para kay Minerva. Parang hindi maganda. Kumunat ang noo ni Terence. Anong problema? Nagkatinginan sina Melissa at Remeline. Tingnan mo, ang kidlat na kapigatian sa itaas ng Minerva ay nagsimulang hamina, ngunit mukhang ang kanyang ugat ng espiritu ay hindi pa ganap na pinagsama. Sabi ni Terence, nag-aalala. Talaga. Nagulat si Melissa. Tunay na magkasalungat ang ekspresyon ni Minerva. Maliban sa stimulasyon mula sa kidlat, kapag sumanib siya sa ugat ng espiritu ay makaramdam siya ng labis na sakit. Nga pala, nararamdaman ko rin na ang kidlat na kapigatian ay hindi kasing lakas ng inaakala ko. Sa bandang huli, hindi pa rin ito sapat para pasiglahin ang aking espiritual na ugat.
Sa kabutihang palad, napagsama-sama ko ito ng sapat. Kung hindi, baka nabigo ako sa huling hakbang. Sabi ni Remilyn na may matagal na takot. Ang kidlat na kapigatian ay walang alinlangan na isang hamon, ngunit ito rin ay isang kinakailangang mapagkukunan ng kapangyarihan para sa pagsasanib ng ugat ng espiritu. Sa sandaling humina ang kidlat na kapigatian sa dulo, hindi maiiwasan na ang lahat ay magiging walang kabuluhan. Terence ay lubos na nakaalam nito. Sa totoo lang, hindi lang ikaw at si Minerva ang mga kidlat na kapigatian ang mas mahina. Tingnan mo ang iba. Ang kanilang mga kidlat na kapigatian sa pangkalahatan ay mas mahina kaysa sa mga nakita natin sa daan. Sabi ni Terence, umiling-iling. Tama, ngayong nabanggit mo na, totoo na. Sa wakas ay napansin ito ni Melissa at Remilyn, at hindi nila maiwasang magtanong, bakit? Hindi ako sigurado, ngunit ang tindi ng kidlat na kapigatian na na-trigger ko noon ay 12 beses na mas malakas kaysa sa iyo, at ito ay higit sa 1 beses. Marahil ito ay naimpluwensyahan ko. Sabi ni Terence na may mapait na ngiti. Isang kidlat na kapigatian na 12 beses na mas malakas. Sabay na tumalon ang dalawang babae at tinignan si Terence pataas at pababa, nagpapahinga lang matapos masiguradong hindi siya nasaktan. Habang nag-uusap ang tatlo, unti-unting humihina ang kidlat ni Minerva. Malapit na itong mawala. Nag-aalala si Terence. Mabibigo siya. Mabilis na tumingin si Terence sa paligid at napagtanto na wala ng tao sa paligid. Nakita ng 2 taong nabubuhay pa na ayaw makialam ni Terence at mabilis na pumasok sa lugar kung saan nakaalis sina Melissa at Remilyn. Tinawag itong, ang matapang na namamatay dahil sa sobrang pagkain, ang mahiyain ay namamatay sa gutom. Hindi ko kaya. Ang mga puso ni Melissa at Remilyn ay sabay na humigpit. Sa sandaling mawala ang kidlat sa kalagitnaan, ang mga pagsisikap ni Minerva sa pagkakataong ito ay talagang magiging walang kabuluhan. Biglang nagningning ang mga mata ni Terence nang itinaas niya ang kanyang kamay at nagpadala ng isa pang kidlat sa kanila. Napatalo ng 2 babae sa gulat, alam nila na magagamit ni Terence ang kapangyarihan ng kidlat, ngunit ito ay halos isang manipis na arco sa nakaraan, hindi kasing kapal ng balde na ito. Ang kidlat na kapigatian ay unti-unting humihina, ngunit pagkatapos ng huling hampas ni Terence, bigla itong naging napakalakas muli. Bagamat hindi ito makapagtagal, nasa dulo na si Minerva. Habang ang kidlat ni Terence ay nagpahirap sa kanya ng labis na sakit, nakatulong din ito sa kanyang matagumpay na sumanib sa kanyang espiritong ugat, na lumabas sa kanyang paglilinang at naging isang bagong maagang yugto ng misteryosong Ascension Master. Ang galing! Tuwang-tuwa sina Melissa at Remilyn, ngunit nang lumingon sila kay Terence, ang kanilang mga ekspresyon ay parang nakatingin sa isang halimaw. Masyadong nakakabigla ang ginawa ni Terence ngayon, kahit na hindi nila ito matanggap. Ang isang casual na pagtama ng kidlat ay kasing lakas ng isang kidlat na kapigatian. Hindi ba nangangahulugan iyon na madaling matulungan ni Terence ang mga tao sa kanilang mga kapigatian? Ito ay isang buhay na kidlat na punto ng kapigatian. Bagamat ang maagang yugto ng Profound at ang rurok ng Nascent Soul ay 2 ganap na magkaibang kaharian, hindi ba't ang pagtaas ng lakas ni Terence ay medyo labis na labis? Ang isang casual na pagtama ng kidlat ay maihahambing sa isang kidlat na kapigatian. Hindi ba't hindi magagapi si Terence sa lahat ng yugto ng Profound? Kapag sinusubukan ng lahat na makapasok sa yugto ng Profound, karaniwang umasa sila sa malalim na Thunder Peal upang makaligtas sa Thunder Tribulation. Kahit na ang isang kumpletong eksperto sa Profound ay hindi makakayanan ng gayong kapangyarihan. Ito ay mas katulad ng isang malaking shot sa pagbubukas ng yugto ng bundok. 4,872. Sa totoo lang, nagkamali sila ng pagkakaintindi. Iyon ang pinakamalakas na pag-atake ni Terence, at dahil lamang sa naabsorb niya ang maraming enerhiya ng kidlat kaya hindi niya nagawang sumanib dito. Kung gagawin niya itong muli, kahit na ang pinakamalakas niyang atake ay hindi magiging kasing lakas noon. Sa huli, si Terence ay isang maagang yugto lamang ng Mystic Ascension Master, at katatapos lang niyang makapasok. Hindi pa stable ang lakas niya. Kahit na siya ay isang hindi pa nagagawang master ng 8 espiritu na misteryosong yugto ng pagbangon, imposible para sa kanya na basta-basta ipadala ang Thunder Tribulation. Masyadong exaggerated iyon. Nandito na kayong lahat, at nagtagumpay ang lahat. Ang galing!
Medyo mahina ang kalagayan ni Minerva, ngunit nasasabik pa rin siya nang makita ang karamihan. Isang masayang okasyon para sa kanilang apat na magtagumpay sa paglusob. Hehe, magpahinga ka muna saglit. Gusto mo ba ng 7th grade recover pill para pandagdag sa katawan mo? Tumawa si Terence. Ang singil ni Minerva sa pagkakataong ito ay napakalakas. Sa oras na ito, siya ay halos mapagod, at normal na maging mahina. Hindi na kailangan, hindi na kailangan. Magiging maayos ako pagkatapos magpahinga sandali. Ililigtas ko ito para sa emergency sa hinaharap. Ikinaway ni Minerva ang kanyang mga kamay at pagkatapos ay sinabi sa karamihan ng tao nang may kaunting ginhawa, kung pag-uusapan, talagang maswerte ako ngayon. Mayroong talagang 2 kidlat na kapigatian. Kung hindi dahil doon, siguradong bagsak na ako. Ngayon lang ako natakot kaya nabalot ako ng malamig na pawis. Nagkatinginan ang lahat at hindi napigil ang tumawa. Kaya ang babaeng ito ay nasa dilim pa rin. Silly girl, you are really lucky. Gayunpaman, ang swerteng ito ay hindi ibinigay ng langit, kundi sa kanya. Nakangiti si Melissa habang nakaturo kay Terence. Ah! Anong ibig mong sabihin? Nalito si Minerva. Ate Minerva, si Terence ang nagbigay sa iyo ng pangalawang parusang kidlat, paliwanag ni Remeline. Talaga? Maaari mo pang dagdagan ang kidlat na kapigatian. Nagulat din si Minerva. Noon pa man ay bulag niyang sinasamba ang lakas ni Terence, ngunit hindi niya akalain na magiging ganito kalaki. Pabayaan ng isang profound stage master, kahit ang isang mountain opening stage master ay maaaring walang ganoong kasanayan, tama. Ito ay simpleng sumisira sa sentido komon. Ang sitwasyon sa pagkakataong ito ay espesyal. Hindi na ito magiging napakalakas sa susunod. Nakangiting umiling si Terence. Talagang masaya siya sa malakas na hampas ng kidlat na iyon, ngunit malamang na hindi na niya ito mararanasan muli. Siyempre, hindi naman ganap na imposibleng mangyari ulit ito. Kung makakaipon siya ng dagdag na kapangyarihan ng kidlat tulad ng ngayon, posible pa rin niyang kontrolin muli ang Thunder Tribulation. Gayunpaman, ang mga kondisyon ay masyadong malupit at hindi maaaring makamit sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Si Terence at ang 3 babae ay nasa magandang kalooban matapos silang 4 na matagumpay na nakalusot. Hindi sila basta-basta umalis, ngunit nanatili at nagkwentuhan habang hinihintay ang iba na makalusot. Matapos maghintay ng halos 1 linggo, lumabas na rin sa wakas ang lahat ng mga alagad ng bituin sa umaga. Sunod-sunod ding lumabas ang mga kaibigan ni Remeline mula sa Morning Pride Academy at ang umaangat na Cloud Academy. Ang huling resulta ay masasabing magkahalong saya at kalungkutan. To be precise, 1 pamilya ang masaya pero 10 pamilya ang malungkot. Noong nakaraan, ang pinakamagandang sitwasyon para sa daan patungo sa pagiging big shot ay ang halos 30% ng mga disipulo ay matagumpay na umasenso. Ngunit sa pagkakataong ito, dahil sa mga implikasyon, sa pangkalahatan ay mas mahina ang kidlat na kapigatian na pinalitaw ng lahat. Sa ganitong paraan, bagamat nabawasan ng husto ang panganib, at kahit na ang mga disipulong hindi naghanda ng elixir ng Thunder ay hindi malubhang nasugatan, nagkaroon ng malaking epekto. Halos lahat ay may parehong sitwasyon tulad ng Minerva, ang kakulangan ng Thunder Tribulation na humahantong sa kabiguan ng kanilang mga pagsisikap. Sa kabilang banda, hindi sila katulad ng pagtrato ni Minerva. Hindi sila bibigyan ni Terence ng mga kidlat na kapigatian ng walang dahilan. Sa katunayan, kahit na gusto niya, ang mga tama ng kidlat ay hindi sapat na malakas. Sa huli, maliban sa 4 na grupo ni Terence, sina Froilan, at Kenshin na maagang umalis, 5 lang sa 50 tao ang nakarating. Ang bawat pagtatangka ay napakahirap at maswerte para sa kanila, at kung sila ay medyo malas, malamang na mabibigo sila tulad ng ibang mga malas na tao. Sa madaling salita, kung hindi kasama si Terence at ang iba pa, ang natitirang mga tao ay mayroon lamang isang kaawa-awang 10% pagkakataon ng tagumpay. Kung ikukumpara sila sa mga nakaraang resulta ng pagsusulit, siguradong nasa ilalim sila. Mahirap humanap ng taong mas masahol pa sa kanila. Talagang hindi nila pinalad na nakilala si Terence. Siyempre, hindi ito kasalanan ni Terence. Si Froilan at Kenshin ang may kasalanan. Kung hindi dahil sa dalawang ito, hindi sila haantong sa ganito.
Masasabing ang kanilang paghihirap ay nagdulot ng kaluwalhatian ni Terence. Huwag mo nang isipin ito. Hindi sila nagtagumpay, ngunit sa kabutihang palad, hindi sila nagdusa ng anumang malubhang pinsala. Isa itong biyaya sa gitna ng kasawian. Ang bawat isa ay maaari lamang aliwin ang kanilang sarili sa isang mapait na ngiti. Ang medyo ikinagulat ni Terence ay si Lillian ay isa sa 5 matagumpay na nakapasok sa mahiwagang yugto ng Ascension. Napakaraming tao ang nabigo, at ang mga magtagumpay pa rin sa gayong mga kalagayan ay hindi mga ordinaryong tao. Malinaw na ang Lillian na ito ay hindi simple. Nagpapasalamat na tumango si Lillian sa sulyap ni Terence, ngunit hindi siya naglakas loob na sabihin ito ng malakas sa publiko, marahil dahil napakaraming tao sa paligid. Sa totoo lang, nagawa niyang makalusot sa pagkakataong ito dahil sa sarili niyang lakas, ngunit dahil din ito sa Thunder Elixir na ibinigay sa kanya ni Terence. Ito ay dahil sa Thunder Elixir na kaya niyang sumanib sa kanyang espiritong ugat ng walang anumang distractions. Kung hindi, kung kailangan niyang tiisin ang sakit ng kidlat na kapigatian habang binubuo ang kanyang espiritong ugat, malamang na siya ay mabibigo. Bukod kay Lillian, may isa pang pamilyar na mukha sa kanilang 5, at iyon ay si Benedict. Ang taong ito ay talagang anak ng isang big shot sa simula ng bundok. Hindi lamang niya namana ang istilong buhong ng kanyang ama, ngunit ang kanyang lakas at foundation ay pambihira din. Sa kanilang 5, siya ang may pinakamadaling oras na makapasok sa profound stage. Nang makitang lumabas na ang lahat, ibinuka ni Terence ang kanyang bibig, lahat, bihirang pumunta sa kalsada ng mga big shot, kaya plano kong mamasyal sa loob. Kung mayroon kang anumang mga ideya, maaari kang sumama sa akin. Kung ayaw mo, hindi kita pipilitin, ngunit iminumungkahi ko na subukan mong maglakad ng magkasama. Pagkatapos ng lahat, mayroong kahit ilang profound stage expert sa inyo. Dapat ay walang sino mang darating para manggulo sa iyo. Sa madaling salita, kung ang lahat ay nag-iisa, mahirap sabihin. Sa ganitong uri ng lugar, ang pagpatay ng mga tao at pag-agaw ng mga kayamanan ay isang napaka-normal na bagay, lalo na noong karamihan sa kanila ay nasa Great Circle pa ng nascent soul stage. Kapag na-target sila ng isang master ng profound stage, wala na silang kapangyarihang lumaban. Ako. Nagkatinginan ang lahat. Ang landas tungo sa pagiging isang big shot ay puno ng mga kayamanan, ngunit ang mga may sapat na lakas lamang ang maaaring sumubok. Okay lang si Terence dito, ngunit wala silang tiwala. Ang mga nabigong umaban sa yugto ng Mitraillez Ascension ay walang lakas ng loob na ipagpatuloy ang pagpasok. Napakaswerte na nilang napanatili ang kanilang buhay. Paano sila mangangahas na magpatuloy sa pananatili sa isang mapanganib na lugar? 4,873. Hindi lamang sila, ngunit kahit na ang ilang bagong na-promote na maagang yugto ng mahiwagang eksperto sa Ascension ay nanginginig ang kanilang mga ulo sa oras na ito. Ang tagumpay sa mahiwagang Ascension realm ay nagpapagod sa kanila. Bagamat maganda ang mga kayamanan, kung sila ay sakam at padalos-dalos na pumasok, maaaring ito ay bumuti. Master Linford, mayroon kaming kalooban ngunit hindi ang lakas. Hindi talaga kami nang ahas na manatili dito ng matagal. Mangyaring patawarin kami. Nagkatinginan ang lahat at sinabing, ay, ayos lang. Tapos sabay na tayong lumabas para alagaan natin ang isa't isa. Ngumiti si Terence. Medyo nagulat siya na ang daming tao ang piniling umalis, pero hindi niya ito pinilit. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang hangarin. Mag-iingat ka, Master Linford. Ang bawat isa ay nagtaas ng kanilang mga kamay at nagpaalam. Bilang pansamantalang pinuno, nakahanap si Terence ng kidlat na punto ng kapigatian para sa kanilang lahat. Magtagumpay man sila o hindi, maaalala nila ang pabor na ito. Kung hindi dahil kay Terence, malamang na hindi sila makakakuha ng isang lightning tribulation point, lalo pat subukang makapasok sa profound stage. Mag-iingat kayong lahat. Tumango si Terence, nakasimangot habang pinapanood si Lillian na umalis kasama ang karamihan. Kasama pa rin niya ang 2 lalaking estudyante mula sa Morning Stars Academy. Ngunit walang sinabi si Terence hindi ito ang oras para magtanong. Maghihintay siya hanggang sa makabalik sila sa Morning Star Academy para malaman kung ano ang tinatago ni Lillian.
Habang pinapanood nila ang pag-alis ng mga disipulo ng Morning Star Academy, si Remilyn, na nasa tabi nila, ay biglang nag-alinlangan at sinabing, "Ako. Babalik din ako." Ah! Nagulat si Terence. Naisip niya na maaari siyang gumugol ng mas maraming oras kasama si Remilyn dahil ito ay isang pambihirang okasyon. Hindi niya inaasahan na aalis din siya. "Bago ako lumabas sa pagkakataong ito, paulit-ulit na ipinaalala sa akin ng aking Panginoon na anuman ang mangyari, kailangan kong umabant at umatras kasama ang mga alagad ng Umaga Pride Academy at ang lumulutang na Cloud Academy. Magtagumpay man ako o hindi, kailangan kong umalis sa lalong madaling panahon at hindi manatili." Mapait na ngumiti si Remilyn. Gusto niyang makasama si Terence, ngunit hindi niya maaaring salungatin ang utos ng kanyang amo. "Kung ganoon, dapat ay bumalik ka muna. Sa anumang kaso, hindi na natin kailangang mag-alala na hindi na tayo magkakaroon ng pagkakataong magkita muli sa hinaharap. Mag-ingat sa daan." Tumanggaw si Terence. "Oo, ikaw din." Binigyan ni Remilyn si Terence ng magiliw na yakap at tumalikod para magpaalam kina Melissa at Minerva, dalawang big sisters, "Mangyaring ingatan ang iyong sarili. Itong maliit na kapatid na ito ay iiwan muna siya. Magkikita pa tayo. Kung may oras ka sa hinaharap, pumunta ka sa Morning Star Realm para makipaglaro sa amin." Tumawa si Minerva, ngunit pagkatapos ay napagtanto niya na sina Moira at Chen Jiao ay sinumpaang magkaaway. Bilang mapagmataas na disipulo ng Chen Jiao Academy, paanong nakarating lang si Remilyn sa Morning Star Academy? Hindi ba't iyan ay humuhugot ng puot sa wala? Nang makita ang kanyang nahihiyang ekspresyon, hindi naiwasang mapangiti ni Remilyn. "Sa totoo lang, kung may oras kayong magkapatid, maaari kayong pumunta sa mataas na Cloud School. Nandyan si Nika, kaya kaming apat na magkakapatid ay makakasama. Magaling din iyan. Makikipaglaro pa nga tayo ng mahjong ng magkasama." Sinulyapan ni Melissa si Terence na may mapang-akit na mukha. Ang lalaking ito ay talagang magaling sa mga babae, nagkaroon ng napakaraming kapatid na babae sa loob lamang ng 2 taon, bawat isa sa kanila ay may marangal na katayuan at nakamamanghang hitsura. Pinisil ni Terence ang kanyang ilong at ngumiti ng alanganin. "Siya nga pala, Remilyn, mamatay, mananatili ka pa ba sa academy, o pupunta ka ba sa Mystic Division sa lalong madaling panahon?" Hindi yun mangyayari. Ang mga Profound Masters ay kadalasang hindi nananatili sa isang golden class na paaralan ng masyadong mahaba, ngunit ang mga Mystic School sa Mystic Area ay hindi basta-basta tumatanggap ng mga estudyante anumang oras. Kailangan nating maghintay ng abiso, kung hindi, walang silbi ang pagpunta doon ng maaga. Umiling si Remilyn. "Oo, ganoon din sa Morning Star Academy. Nabalitaan ko sa master ko na sa araw ng open selection ng mga disciples para sa Mystic Division Academies, lahat tayong Yellow Division Academies ay magpapadala ng mga disipulo natin sa Mystic Division. Along the way, we'll compete with each other para makita kung aling paaralan ang nagpadala ng pinakamaraming disipulo at pinakamalakas." Sabi ni Melissa. "Mabuti naman. Kahit na wala tayong pagkakataon noon, magkikita tayong muli kapag pumunta tayo sa Mystic Division C. Remilyn, magkikita tayong muli." Sabi ni Terence na nakahinga ng maluwag. "Magkikita tayong muli," tumanggaw si Remilyn at nag-aatubili na nagpaalam sa lahat. Pagkatapos, umalis siya kasama ang mga kapwa niya estudyante. Umalis ang mga tao mula sa Morning Star Academy, at gayon din si Remilyn at ang iba pa. 3 na lang ang natitira sa tabi ni na Terence, Melissa at Minerva, hindi na kailangang sabihin, at Benedict. Ang lalaki ay exception na kilala lang niya si Terence sa loob ng maikling panahon, ngunit naalala niya ang payo ng kanyang ama. Kahit anong gawin niya, susundan niya si Terence saan man siya pumunta. Walang mawawala sa kanya, at kahit papaano ay makakakuha siya ng sabaw kung kakainin ni Terence ang karne. Hindi alam ni Terence at ng dalawa pa kung tatawa o iiyak ang taong ito ay kasing weird ng kanyang ama, ngunit naging masunurin siya sa buong oras na ito, at hindi nagdulot ng anumang problema sa kanila. Hinayaan lang nila siyang sumunod sa kanila, at higit sa lahat, tutulungan niya sila ng kaunti kapag nasa panganib sila. Let's go! Titingnan nating mabuti ang daan tungo sa pagiging big shot. Hindi na tayo magkakaroon ng pagkakataong makabalik sa susunod.
Kinawian ni Terence ang kanyang kamay at pinangunahan ang daan. Ligtas ang pangunahing kalsada, ngunit wala silang makikitang maganda. Inakay niya muli ang lahat sa landas. Malakas ang hamog at walang tao sa paligid. Maya't maya, isa o dalawang kakaibang sigaw ang maririnig sa paligid. Hindi nila alam kung anong uri ng mga nilalang iyon, ngunit ito ay kay takot-takot. Ano ba itong lugar na ito? Lumingon-lingon si Benedict sa malabo na tanawin at nakaramdam ng lamig sa kanyang gulugod. Dinala sila ni Terence sa maliit na daanan noon, at isa lamang siyang peak na nascent soul noong panahong iyon, ngunit hindi ito nakakatakot gaya ng ngayon. Kung tutuusin, sa oras na iyon, lahat ng mga disipulo ng Morning Star Academy ay sabay-sabay na kumilos. Nagkaroon sila ng kalamangan sa mga numero, at medyo malapit sila sa exit ng teleportation array. Karaniwan, walang anumang nakakatakot na bagay na lilito, kaya medyo may tiwala pa rin sila. Ngunit ngayon, mahinang naramdaman ni Benedict na may nakatitig sa kanya, kaya hindi siya komportable. Ngunit kung ginamit niya ang kanyang espiritual na kahulugan upang madama ito, wala siyang maramdaman. Hindi ba't parang nakakita ng multo sa sikat ng araw? Sa tingin ko medyo kakaiba din ito. Hindi napigilan ni Melissa at Minerva na paliitin ang kanilang mga leeg sa ilalim ng kanyang impluwensya. Hindi nila namamalayan na lumapit sila kay Terence. Nakaramdam lang sila ng ligtas kapag kasama nila si Terence. Huwag kang masyadong kabahan. Mag-ingat ka lang ng kaunti. Tutal, ito ang daan para maging big shot. Kung walang makapangyarihan dito, anong klaseng kayamanan ang maaasahan nating mahanap? Bahagyang ngumiti si Terence. Oo, tama si Master Linford. Tumango si Benedict. Anumang pambihirang kayamanan ay napapalibutan ng makapangyarihang mga espiritong hayop o iba pang paraan ng proteksyon. Ito ay karaniwang kaalaman sa mundo ng paglilinang. Kung sila ay pinuntirya ng isang bagay na makapangyarihan, nangangahulugan ito na sila ay hindi malayo sa isang bagay na mabuti. 4,874. Habang nag-uusap sila, biglang sumili ang madilim na anino sa kalangitan. Mukha itong higanteng ibon, ngunit hindi makita ni Terence kung ano ang hitsura nito. Ang alam lang niya ay napakabilis nito, walang mas mabagal kaysa sa anumang lumilipad na espiritong hayop na nakita niya. Sa sandaling ito, ang jade sa kanyang dibdib ay biglang nagpadala ng isang agarang babala. Naningkit ang mga mata ni Terence nang agad niyang binuhat si Melissa at Minerva sa kanyang mga braso, hindi nakakalimutang sipain si Benedict palayo. Hindi na nag-react si Melissa at ang dalawa pa bago bumagsak ang isang makapal na kidlat mula sa langit, sa mismong kinatatayuan nila. Ang kidlat ay kasing kapal ng isang balde, at ito ay hindi mas mahina kaysa sa maliit na hampas ng kidlat ni Terence. Kung hindi dahil sa babala ni Jade, hindi sana ito maiiwasan ni Terence, at lahat ay nasaktan ng husto kung hindi namatay. Malapit na iyon. Tumangala si Benedict sa langit, nagulat pa rin. Bago pa man niya maalis ang bakas ng paa, nanlaki ang mga mata niya isa pang kidlat. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, ang target ni Lightning ay hindi ang karamihan, ngunit si Terence. Ang pagitan ng dalawang kidlat ay masyadong maikli, at si Terence ay hindi na nagkaroon ng oras upang umiwas muli sa kabila ng babala ng Jade. Mahirap lang na itulak niya ang mga babae. Kung tutuusin, gaano man siya kabilis, hindi niya kayang mas mabilis pa sa kidlat. Boom! Tamang-tama ang kidlat sa ulo ni Terence, na natakot sa mga babae. Ang kidlat na ito ay maihahambing sa isang maliit na kapigatian sa kidlat, at ito ay nakakatakot tingnan. Kung tamaan sila nito, mamamatay sila. Gayunpaman, bago sila magpakita ng anumang pag-aalala sa kanilang mga mukha, nakita nila si Terence na nakaunat ang kanyang likod na parang walang nangyari, walang kahit isang pinsala sa kanya. Ikaw. Okay ka lang. Pinunasan ni Melissa at Minerva ang kanilang mga mata sa hindi makapaniwala, at si Benedict, nakakabangon lang, ay bumagsak pabalik sa pagkabigla matapos itong makita. Ayos lang ako, walang pakialam na umiling si Terence. Nabalot din siya ng malamig na pawis, pero buti na lang at electric master siya. Hanggat ang kidlat ay hindi masyadong malakas kaysa sa kanya, hindi ito magdudulot ng malaking pinsala.
Nang makita ni na Melissa at Minerva na siya ay talagang maayos, nagkatinginan sila at nakahinga ng maluwag. Sa gilid, lihim na inilabas ni Benedek ang kanyang dila. Tama ang kanyang ama. Ang Master Linford na ito ay isang hindi makatwirang halimaw. Walang oras si Terence na pakialaman ang mga ekspresyon ng mukha ng lahat habang tumangala siya sa malabong figure sa kalangitan na nagbabantay sa ilang kidlat. Hindi siya natatakot dito, ngunit hindi kaya ni Melissa at ng iba pa. Gayunpaman, ang itim na anino ay tila medyo nagulat din. Umikot ito ng ilang beses sa itaas ng ulo ng lahat at matapos magpalabas ng dalawang kakaibang huni, mabilis itong nawala sa ulap. Umalis ang kakaibang ibon. Natakot siya kay Master Linford. Muling nagulat si Benedek kay Terence. Hindi niya alam kung anong klaseng ibon iyon, ngunit sigurado siyang bihirang ibon iyon. Hindi pa siya nakarinig ng anumang ibon na maaaring gumawa ng kidlat na parang isang maliit na kapigatian sa kidlat. Ngunit ang mas ikinagulat niya ay ang kakaibang ibon ay tumili at lumipad palayo matapos makitang hindi nasaktan si Terence. Hindi ba ito natakot kay Terence? Scared away by me. How is that possible? Walang imek na umiling si Terence at ginamit ang kanyang espirito para hanapin ang bagay. Senyor, anong klaseng spirit beast iyon? Ibong kidlat. Napabuntong hininga ang sinabi ng malagim na bagay, ang ganitong uri ng agila ay napakabihirang. Ni hindi mo ito mahahanap sa base camp ng Southern Island. Hindi ko inaasahan na makikita ko ito sa ganitong lugar. Gayunpaman, hindi ito nakakagulat. Nabubuhay sila kasama ng kulog at kidlat. Mahirap humanap ng lugar na mas angkop para sa kanila sa mundong ito kaysa sa Thunder Plain Island. Ito ay medyo malakas. Ang kidlat nito ay maihahambing sa isang maliit na kapigatian ng kidlat. Kung hindi ako nakatanggap ng babala ngayon, may nangyari. Sabi ni Terence, medyo natatakot pa rin. Dati ang kidlat na Condor ay kapantay ng may multo na Condor King ng maharlikang pamilya ng Condors. Dahil lang sa maliit na bilang nito ay hindi ito makakalaban sa Condor King na may multo. Expert ito sa paglalaro ng kidlat. Dapat malapit lang sa matanda ang ngayon lang. Kahit na wala ito sa opening stage ng bundok, it's at least sa mysterious na ascension na lugar. Thunderclouds, madali itong lumaban sa mga kaaway na higit sa antas nito. Ang malagim na sinabi. No wonder it's so brutal. Pero bakit ito lumipad pagkatapos lang akong hampasin ng isang beses? Ganun ba kadaling makipag-ayos ang mga lightning birds? Tanong ni Terence, curious. Madaling pag-usapan. Ito ay isang sikat na mabangis na agila. Isang kidlat na agila ang nangahas na hominin ang 4 o 5 may multo na Eagle Kings. Sa tingin mo ba madali silang makipag-ayos? Hindi napigilan ng malagim na bagay na tumawa. Kung ganoon bakit bigla na lang tayong binitawan? Lalong naguguluhan si Terence. Hindi niya akalain na siya pala ang nakakatakot sa ibon. Hindi niya ito nilapitan, ngunit alam niyang hindi siya katapat nito. At most, makakalaban niya ito saglit dahil hindi siya takot sa kidlat. Para naman kay Melissa at sa iba pa, hindi man lang nila nagawang tamaan ito. Malamang naisip nito na isa ka sa uri nito, kaya hindi ito nagpatuloy sa pag-atake. Tumawa ang demonyo. Parehong uri. Napakurap si Terence. Ang una niyang reaksyon ay hindi makapaniwala, ngunit mabilis niyang napagtanto na normal para sa isang espiritong hayop sa antas ng kidlat na ibon na magkaroon ng anyo ng tao. Bukod dito, ayos na ayos ito matapos tamaan ng napakalakas na kidlat. Tanging ang ibong kidlat lang ang makakagawa noon. Matapos ang insidente ng Lightning Bird, patuloy na pinangunahan ni Terence ang grupo. Sa pagkakataong ito, si Melissa at ang iba pa ay mas seryoso, ginagawa ang bawat hakbang ng may pag-iingat. Dati, medyo sobrang kumpiyansa siya dahil naging early stage na siya ng misteryosong Ascension Realm expert. Gayunpaman, matapos makita ang kapangyarihan ng ibong kidlat, sa wakas ay nalaman niya na ang daan patungo sa pagiging isang powerhouse ay talagang puno ng panganib. Ang isang maagang yugto ng misteryosong Ascension Realm expert ay hindi ligtas. Kung hindi siya mag-iingat, mamamatay talaga siya. Gayunpaman, ang iilan sa kanila ay mabilis na muling nagpakita ng gulat na mga ekspresyon.
Hindi naman sa isa pang mapanganib na espiritong halimaw ang lumitaw, ngunit ang eksena sa harap nila ay masyadong panaginip. Ang lupa ay talagang napuno ng makalangit na kayamanan. Sina Terence, Melissa, Minerva, at Benedict ay pawang mga taong nakakita sa mundo, at nakakita ng lahat ng uri ng kayamanan, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng ganito. Ang mga kayamanan ay nasa lahat ng dako tulad ng mga damo, at isang grupo ng mga ito ay maaaring year-okan hanggang mamatay sa 2 hakbang lamang. Pupunasan ko yang puwet mo. Kailan naging repolyo ang mga spirit herb sa gilid ng kalsada? Nanlaki ang mga mata ni Benedict. No wonder we encountered such a ferocious bird now. It turns out that we have come to such a treasure land. As expected, ang mga kayamanan ng langit at lupa ay laging binabantayan ng mga makapangyarihang spiritual beast. Bulalas ni Melissa. 4,875. Dapat ba tayong pumili ng ilan? Lumingon si Minerva at nagtanong. Siyempre kailangan natin, kung hindi man hindi ba tayo nasayang na trip? Ngumiti si Terence. Ang mga halamang ito ay hindi kasing bihira ng Thunder Mystical Vine, ngunit lahat sila ay may mataas na kalidad at maaaring ibenta sa mataas na presyo. Matapos suriin ang paligid at tiyaking walang panganib, nagsimulang mamites ang lahat ng mga halamang gamot. Alam ni na Melissa at Minerva ang kalidad ng mga halamang gamot, at pinili nila ang mga pambihirang halamang may mataas na antas. Tungkol naman kay Terence, tila wala siyang balak na gumawa ng kahit ano. Ang mga elixir dito ay medyo maganda, ngunit ang imbakan sa espasyo ng Jade ay umabot na sa isang tiyak na sukat hindi na niya kailangang ilabas lahat. Sa karamihan, kakaunti lang ang bihira niyang kukunin. Tungkol naman kay Benedict, na sumusunod sa kanila, bagamat naiinggit siya sa mga halamang espirito, wala siyang alam tungkol sa mga ito. Ni hindi niya matukoy ang pagkakaiba sa pagitan ng ligaw na damo at mga halamang espirito, at ang paggawa ng trabahong ito ay parang pagtulak ng pato papunta sa isang perch. Sa huli, hindi siya mismo ang pipili ng mga ito, ngunit bitbit ang mga bag para kay Melissa at sa iba pa. Habang sila ay bumubunot, sila ay sumulong, abala sa kanilang trabaho. Biglang huminto si Terence at tumingin sa tatlo. Mabilis na sumunod si Melissa at ang dalawa pa sa likuran ni Terence sa isang defensive na posisyon, sa pag-aakalang makakasagasa silang muli ng mapanganib na espiritong hayop. Ilang sandali pa ay natauhan na silang lahat. Hindi sila nakatagpo ng isang espiritong hayop ngunit isang tao. Shara Nisa, Fairy Nisa, huwag ka nang tumingin at ibigay mo. Huwag mong isipin na darating ang mga tagasunod mo at ililigtas ka. Payo ko, huwag kang masyadong mag-isip. Isang boses ng babae ang biglang nanggaling sa hindi kalayuan sa unahan. Leonard, ikaw pala. Ito ay isang babae, at ang kanyang boses ay dalisay at matamis. Siyempre ako yon. Fairy Nisa, ang mga munting pakulo mo ay nakakapagpagigil sa mga followers mo, pero para silang larong bata sa harapan ko. Hindi man lang matatawag na pandaraya at masasabing larong bata lang, ha. Tumawa ang babaeng babae. Napakawalan GMO, gusto mo talagang agawin ang mga gamit ko. Galit na galit ang babae. So what? Go on? Go on? Go on at tingnan mo kung may darating para iligtas ka. Kung hindi mo naisip na kaya mong tanggalin ang mga followers na yan, sa totoo lang, wala akong magagawa sa'yo. Sa paningin mo, langaw at tagasunod lang sila, pero sa totoo lang, sila ang tagapagligtas mo. It's just that you cast them it off. Naiinis na napangiti ang babaeng lalaki. Medyo natuwa siya sa narinig niya. Kanina pa yata siya tinapon ng babae. Ikaw. Napakasama mong tao, pinipilit mo pa akong agawin. Hindi ka ba natatakot na ma-expose? Panik na sabi ng babae. Exposed. Ako ang napiling daw na kasama ng master mo. Kahit maubusan ka at sabihin sa iba na inagaw kita, may maniniwala ba sa'yo? Ha. Muling tumawa ang babaeng lalaki. Hindi, may maniniwala sa akin. Siguradong maniniwala si master. Malinaw na nagpahayag ng kaunting kawalan ng katiyakan ang boses ng babae na nataranta.
Makikita na kahit siya mismo ay walang buong tiwala sa kanyang amo. Then try it. Let's see if that old thing will help you or me. Little girl, sino ba ang humiling sa'yo na huwag kang pumayag sa akin noon? Sino ba ang humiling na huwag mo akong bigyan ng magandang mukha kahit anong mangyari? Paano ba yan? Iiyak ka na sa takot, di ba? Kung nakinig ka sa dati at sumunod sa akin, hindi ito mangyayari ngayon. Nagsisisi ka nga ng sobra. Di ba? Wow, masungit na sabi ng babaeng babae. Si Terence at ang iba ay nagkatinginan ng kakaiba. Malinaw kung ano ang nangyari, karaniwan na makakita ng mga tao na pumapatay para sa kayamanan, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakita nilang may gumawa nito sa kanilang partner sa DAO. Kakaibang mga bagay ang nangyari araw-araw, ngunit ngayon ay kakaiba. Hindi nakaimik si Terence. Isa lang ang nasa isip niya, pervert ba ang lalaking ito? Kung hindi, sinong lalaki ang mga agaw ng sarili niyang kasama sa DAO? Kung hindi siya marunong magpakita ng lamang sa mga babae, lalaki pa kaya siya? Kahit na hindi gusto ni Terence ang isang tulad ni Joshua, alam pa rin niya kung paano maging banayad at maprotektahan. Kahit na hindi niya makuha si Remilyn, susubukan pa rin niya ang lahat ng uri ng paraan para mapasaya siya. Walang paraan na pumunta siya at manakawan siya. Ngunit kung iisipin, anong magandang bagay ang itinago ng babaeng ito sa kanyang katawan na maaaring gumawa ng mga disenyo sa kanyang kasamang daw sa paningin ng pera at atakihin siya ng walang pagsasaalang-alang sa etikete. Leonard. Sumimangot si Melissa, malalim ang iniisip. Anong problema? Tumingin si Terence sa kanya, nagulat. Palagay ko narinig ko na ang taong ito noon pa. Kumunat ang noo ni Melissa. Ilang taon na siyang nasa East Continent, at bagamat wala siyang masyadong alam tungkol sa outside world, nakarinig siya ng ilang chismis. Ang lalaking ito kaya ang maalamat na pinakamalakas na orihinal na infant stage cultivator sa Yellow Sea region ng East Continent. Tama, naalala ko na rin ngayon. Hindi ba't isa itong si Leonard sa 4 na nascent soul young masters? Laging mayabang. Nagambala rin si Benedict. Isa pang makapangyarihang nascent soul stage expert. Una, si Dante, at ngayon ay si Leonard. Ilan sa pinakamalakas na orihinal na infant stage cultivator ang naruroon. Hindi napigilan ni Terence na matawa. Nga pala, ano ang 4 na nascent soul stage young masters? Master Linford, maaaring hindi mo alam ito, ngunit ang 4 na nascent soul stage masters ay kilala sa rehiyon ng Yellow Sea ng East Leyte. Si Dante sa Thunderclap School bilang pinuno, sila ay kilala bilang ang pinakamalakas na nascent soul stage masters sa Yellow Sea region. Lahat sila ay may malalim na background, kaya sila ay kilala bilang 4 na nascent na soul stage na parang master. Paliwanag ni Benedict. Pagkasabi niya nito ay baka sa mukha niya ang pangungutya at panghahamak. Halatang hindi niya gusto itong nascent soul stage 4th young master. Mula ngayon, wala nang 4 na nascent soul young masters. Dahil walang pinakamalakas, mas malakas lang. Humajejek si Minerva habang nakatingin kay Terence. Iyon ay sigurado. Dante ay mas masahol pa kaysa sa isang aso sa harap ng aming Master Linford. Siya ay isang nascent soul 4th young master. Siya ay mas katulad ng isang nascent soul 4th young master na isang aso. Tumawa si Benedict, inisip kung paano pinalipad ni Terence si Wang nang may sampal. Lihim siyang natuwa, ito ay paghihiganti para sa kanya. Hindi ko binibilang, ako ay taga-Bay daw. Terence na kinurot ang kanyang ilong ng awkward. Sa pagkakataong ito ay biglang naging matinis ang boses sa kabilang dulo. Sino te? Sinong nagsasalita dyan? Kaagad pagkatapos, nagkaroon ng malakas na alon ng totoong enerhiya, at ang maliit na kagubatan sa magkabilang panig ay agad na nawasak sa lupa. Kitang-kita ang sitwasyon ng magkabilang panig. Nagulat si Terence at ang iba pa. Malayo sila at hininaan nila ang kanilang mga boses, ngunit ang lalaki ay dapat na isang profound master upang lumitaw sa isang liblib na lugar. Ito ay hindi kakaiba para sa kanya upang mapansin. 4,876. Nakasuot ng puti ang lalaking nagsalita. Kamukha niya si Leonard. Siya ay medyo maganda.
Hindi nakapagtataka na siya ay nakalista bilang isa sa 4 na Nascent Soul Realm Young Masters. Talagang napaka-elegante niya at parang Young Master ang kilos niya. 3 hakbang pa lang sa harap niya ay may babaeng nakapink na may belo sa mukha. Bagamat hindi malinaw na makita ang kanyang mukha, makikita ng isang tao na ang babae ay may hubog na figure na maihahambing kay Remelin. Bukod dito, ang kanyang pag-uugali ay parang kawaii, na hindi namamalayang nakakaramdam ng kasiyahan sa kanya. Hindi talaga inisip ni Terence na makita ang hindi pala kaibigang tingin sa mukha ni Leonard, anong masama sa pakikipag-usap. Don't tell me na hindi mo ako papayagang magsalita. You, bata, ang cool mo, ha? Ang mga mata ni Leonard ay bumagsak kay Terence, pinalaki siya pataas at pababa. Nang makitang nililihim ni Terence ang kanyang aura, napangiti siya. Narinig mo na ba ang pangalan ko, Leonard? Narinig ko ngayon mo lang sinabi, at sinasabi mo na naman. Hindi ba Leonard? Sabi ni Terence sabay kibot ng balikat. Dahil alam mong ako to, bakit hindi ka mawala? Hindi man lang mapakali si Leonard na tumingin kay Terence. Ang kanyang mga mata ay nasa Melissa, at ang kanyang ekspresyon ay pareho. Bagamat kagandahan din si Minerva, nakasuot siya ng belo, at hindi siya masyadong sikat sa yellow rank sa area ng East Continent, kaya normal lang na hindi siya kilala ng mga tao. Gayunpaman, si Melissa ang pangatlong diwata, na kilalang kilala ng lahat, at hindi siya nakasuot ng belo. Kahit na hindi niya ito nakilala sa unang tingin, makikilala niya ito pagkatapos ng kaunting pagmamasid. Isang makatarungan at matikas na babae ang target ng isang lalaki. Maging si Leonard, ang pang-4 na Young Master ng Nascent Soul Stage, ay naglalaway nang makita ang kagandahan ng ikatlong diwata. Gayunpaman, hindi siya nagpakita ng anumang mapanlinlang na ekspresyon sa oras na ito. Sa halip, lumingon siya sa babaeng pinipilit niya, at baka sa mukha niya ang medyo nagulat na ekspresyon. Get lost. Bakit kailangan ko pang umalis? Lumingon si Terence kay Melissa na natatarantang. Hindi kaya nahahati sa mga rehiyon ng daan patungo sa pagiging big shot. Ang lugar na ito ay hindi pinapayagan ang mga tao mula sa ibang mga akademya na pumunta rito, kaya ito ay ibinibigay sa kanilang pamilya. Hindi ito isang lugar na maaaring puntahan ng sino man ayon sa gusto nila. Hindi napigilan ni Melissa na takpan ang kanyang bibig habang tumatawa sa simula pa lang ay alam na niya ang kakaibang personalidad ni Terence. Katulad lang ng unang pagkikita nila, nang iset up niya ang mga scammer sa tren. Parang habang buhay na ang nakalipas, ngunit nasa harap na niya ito ngayon, at hindi niya maiwasang mataranta. Ako, maliit na Lok, ay hindi pa nakarinig ng panuntunang ito. Kung talagang hindi ka basta-basta makakarating sa lugar na ito, ibig sabihin ba ay tatamaan ka ng kidlat kung papasok ka ng isang hakbang? Nakakatakot, dapat ba ako si Benedek magtago? Sabi ni Benedek na puno ng pangungutya ang mukha. Nang marinig ang mga salitang ito, sisubog na sa galit si Leonard. Hindi man lang siya inilagay ng 2 taong ito, ang ika-4 na Young Master ng Nascent Soul Stage, sa kanilang mga mata mula ulo hanggang paa. Ito ay simpleng kalokohan. Ikaw. Isumbong mo ang pangalan mo at ang academy. Itinuro ni Leonard si Terence, alam niyang siya ang gulugad ng grupo. He sneered. Ako, si Leonard, ay magbibigay sa iyo ng isang pagkakataon upang ipakilala ang iyong sarili. Kung talagang maaaring disenteng background ka, maaari kong isaalang-alang ang hindi pagpatay sa iyo, ngunit lamang baldado mo. Di ba sabi ko na sayo? Itong tinaguriang 4 na Nascent Soul Stage Young Masters ay napakayabang. Bihira lang makakita ng ganyang tono, di ba? Ngumisi si Benedek. Bahagyang kumunat ang noo ni na Melissa at Minerva. Ang tono na ito ay talagang mayabang sa isang tiyak na antas. Noong una, parang akala niya ay bibigay siya dahil lang sa malakas ang kanyang sandalan, ngunit hindi nila inaasahan na mapilayan niya ang mga tao kahit na malakas ang kanyang sandalan. Malinaw na walang anumang bagay sa yellow class area ng East Continent na talagang makakapagpatakot sa kanya. Kung tutuusin, hindi lang siya makapangyarihan, mayroon din siyang makapangyarihang background. Kung hindi, hindi siya magiging isa sa 4 na Nascent Soul Young Masters.
Ako ay taga Bay daw, ako si Terence, narinig mo ba ako? Mahinang sabi ni Terence. Mula sa hilagang isla. Anong kalokohan? Sandaling natigilan si Leonard. Bagamat mayabang niyang itinanong ang tanong na ito, gusto rin niyang malaman ang higit pa tungkol sa background ng kabilang partido para hindi ma-provoke ang isang taong hindi niya kilala. Hindi niya inaasahan na ang kabilang partido ay isang kapwa mula sa North Island. Ano ang dapat katakutin sa isang mahina at sirang lugar tulad ng North Island? Wala man lang siyang karapatang magtanong sa kanya ng kahit ano. Masyado siyang maingat na magtanong tungkol sa background ng isang maliit na prito. Ngunit hindi katakataka na siya ay natakot ng husto pagkatapos ng lahat, kasama niya ang isa sa tatlong diwata, si Melissa. Hindi mahalaga kung paano niya naisip ito, hindi siya maaaring maging simple. Sino ang nakakaalam na ito ay magiging isang katawa-tawa na sagot? Anong meron kay Bay daw? Hindi man lang nagalit si Terence, ngunit tumingin sa lalaki ng may interes. Ang North Island. Kahit sino ay mag-iisip na mas mababa sa kanilang katayuan ang banggitin ang Bay daw sa isang lugar tulad ng East Province. Kung ako sa iyo, hinding-hindi ko sasabihin kahit kanino ang tungkol sa background ko. Masyadong nakakahiya at pagtatawanan ako. Tumawa si Leonard at mapangasar na sinabi, huwag mo nang banggitin na taga North Island ka. Kahit na isang disipulo ka ng Leydong Academy at hindi ako personal na pinupuntahan ni Dante para hilingin sa iyo, walang kabuluhan ang lahat. Law Enforcer Wang. Hindi mapigilan ni Terence na ngumiti habang nakikipagpalitan ng tingin kay Melissa at sa iba pa, na may kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Sayang naman. Hindi yata siya makakapunta. Kalokohan. Anong klaseng tao si Dante? Paano niya kayang panindigan ang isang hindi kilalang bata na katulad mo? Ngumisi si Leonard. Si Dante ang pinuno ng 4 na nascent soul stage young masters. Lakas man o background, hindi siya mababa sa kanya. Kung humarap si Dante, talagang kailangan niyang bigyan siya ng mukha. Gayunpaman, sikat si Dante sa pagiging mayabang. Magiging mainit lang siya sa mga buhay na kapareho nila. Hindi man lang niya pinansin ang iba. Oh, sa tingin ko hindi mo naiintindihan. Sinasabi ko na siya ay baldado sa akin noon. Hindi ko akalain na gagaling siya sa maikling panahon. Baka nasa Great Circle pa siya ng original level. He shouldn't dare to barge into this kind of remote place. Sabi ni Terence na may mapaglarong mukha. Ha. Hindi ko ini-expect na ganyan kaka-interesante. Tumawa si Leonard na parang ngayon lang niya narinig ang pinaka-nakakatawang biro sa mundo. Muntik na siyang mahulog sa lupa. Nang malapit ng himatayan si Leonard sa kakatawa, natanong ni Terence ang babaeng pinipilit niya, maingat na naglakad palayo ng nakayuko. Parang gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para makatakas. Hindi maiwasan ni Terence na medyo nakakatawa ito, ngunit hindi siya nakialam, nagkukunwaring walang nakikita. Kung tutuusin, kahit sino sa sitwasyon niya ay gustong tumakas, ito ay likas na tao. Gayunpaman, dahil tumatakas na siya, bakit hindi niya sinamantala na nabaling ang atensyon ni Leonard para tumakas? Sa halip, siya ay napakalihim. Naisip ba niya na makakatakas siya sa mga mata ng isang profound stage expert tulad ni Leonard? 4,897. Isang hindi makatutuhanang ideya, marahil isang bata lamang ang makakaisip nito. Nakakatuwa talaga ang babaeng ito. Napakaganda ng iniisip ng babae, ngunit sa kasamaang palad, nakakailang hakbang pa lang siya ay napansin na siya ni Leonard. Agad siyang sumigaw, stop. Shara, ayos lang kung gusto mong umalis, pero kailangan mo munang iabot ang bagay, o huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite. Si Shara ay agad na natakot sa kanya, at siya ay nagmamadaling huminto sa kanyang mga landas sa gulat. Sinubukan niya ang kanyang makakaya na lumayo, ngunit gusto niyang tumakbo ngunit huwag maglakas loob, kaya nakatayo lang siya roon, hindi alam ang gagawin. Si Terence ay hindi nakaimik ang Shara na ito ay talagang walang sariling pag-iisip, na parang hindi pa niya nakita ang mundo, na walang karanasan. Kung ang kabilang partido ay takot na hindi siya nang ahas na kumilos sa isang casual na pangungusap, kung gayon ano ang silbi ng kanyang paglabas.
Hindi niya talaga alam kung paano siya nakaligtas sa East Province kung saan napakahigpit ng kompetisyon. Tama na. Nakakaawa na siya, pero gusto mo pa rin siyang pagnakawan. Siya pa rin ang kasama mo sa DAO, di ba? Sabi ni Terence. Brat, hindi mo ba alam na ang pakikialam sa negosyo ng ibang tao ay maaaring pumatay sa iyo? Ililigtas ko sana ang iyong buhay, ngunit nagbago ang isip ko. Napaka-uncooperative ni Shara dahil hindi pa siya nakakakita ng dugo, kaya gagawin kitang halimbawa. Sabi ni Leonard na may layuning pumatay. Nang matapos siyang magsalita, kumislap ang kanyang katawan at inatake niya si Terence. Isang mahabang itim na espada ang lumitaw sa kanyang kamay, at walang sinasabi, itinaas niya ang kanyang kamay at naglabas ng isang espada na chi. Naningkit ang mga mata ni Melissa at ng iba pa. Ang espadang chi na ito ay hindi lamang makapangyarihan, ngunit may tatlong kulay ng berde, dilaw, at pula na dumadaloy dito. Nangangahulugan ito na ang espadang chi na ito ay naglalaman ng tatlong magkakaibang uri ng chi. Ito ay isang bihirang three-spirit profound master. Hindi nakakagulat na ang taong ito ay maaaring maging kasing sikat ni Dante. Hindi katakataka na may ranggo siya bilang isa sa 4 na young masters ng Nascent Soul Stage. Noong sinusubukan niyang makapasok sa profound, nagawa niyang pagsamahin ang tatlong espiritual na ugat sa isang iglap. Hindi ito isang bagay na kayang gawin ng mga ordinaryong tao. May mga kasanayan talaga siya. Nagkatinginan sina Melissa, Minerva, at Benedict at sabay na umatras. Bagamat ang isang Three Spirits Mystic Ascension Master ay mas malakas kaysa sa isang taong kapareho ng level, ang target niya ay si Terence, kaya walang dapat ipag-alala. Bago pa man makalusot si Terence, hindi siya magiging dehado laban sa isang kalaban na tulad nito, hindi pa banggitin na isa na siyang maagang yugto ng misteryosong Ascension Master. Hindi nila alam ang tungkol sa hindi pa naganap na tambalang 8 espiritual na pinagmulan ni Terence, ngunit malinaw pa rin nilang naaalala kung paano maihahambing ang casual na pag-atake ni Terence sa isang kidlat na kapigatian. Kapag nagseryoso na siya, madaling mapatay ni Terence ang ika-4 na young master na ito na umabant na kay Profound sa isang galaw. Naniniwala ang lahat dito nang walang pag-aalinlangan. Ang ikinagulat nila, gayunpaman, ay tila walang intensyon si Terence na tapusin si Leonard sa isang galaw. Siya ay tumabi at umiwas sa espada na si Chi. Medyo mabilis ang movement technique niya. Nagulat si Leonard, hindi na niya nakitang banta si Terence matapos malaman na siya ay taga-Bay daw. Kahit na si Terence ay isang bagong mystic na Ascension Primary Stage Master, isa pa rin siyang langgam sa harapan niya. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ganoon kadaling makakaiwas ang kanyang kalaban. Bagamat ang sword chi kanina ay masasabing casual na ginawa, ito ay, kung tutuusin, isang pagsasanib ng 3 katangiang espiritual na pinagmulan. Bilis man o lakas, hindi maliit na bagay. Hindi ito maiiwasan ng isang ordinaryong eksperto sa parehong antas. Masyado kang mabait, mahinang ngumiti si Terence, na parang walang nangyari. Hindi siya mukhang lalaban, at sa halip ay tumingin kay Leonard ng mahinahon. Isang piraso ng basura mula sa hilagang isla. Mas mabilis lang siya ng kaunti kaysa sa mga ordinaryong tao, at talagang nagpapanggap siya. Hahayaan kitang buksan ang iyong mga mata ngayon at hayaan kang maranasan ang tinatawag na movement technique speed. Nang makita ito, hindi napigilan ni Leonard na magalit. Malamig niyang tinitigan si Shara. Huwag mo nang isipin ang pagkakataong makatakas. Alam mo naman kung gaano kabilas ang movement technique ko. Huli na para magsisi kapag dating ng panahon. You better behave yourself. Arg. Ay. Sa sobrang takot ni Shara, paulit-ulit niyang iwinagayway ang kanyang mga kamay at talagang napaupo siya sa pwesto. Mukhang desidido siyang hindi maglakad-lakad, at hindi malaman ng mga tao kung matatawa ba siya o maiiyak. Mabuti naman at naging mataktika ka. Kung hindi, haantong ka sa kapirasong basurang ito mula sa hilagang isla. Dahil doon, ang katawan ni Leonard ay kumikislap, naging anino habang sinisingil niya si Terence. Ang taong ito ay hindi lamang para sa palabas, siya ay medyo mabilis. Napaawang ang bibig ni Benedict.
Bagamat hindi niya nagustuhan ang kalokohang ito T nascent soul fourth young master, ang bilis ni Leonard ay talagang mas mabilis kaysa sa kanya. Sa isang kisap mata, si Leonard ay ilang daang talampakan na ang layo mula kay Terence. Itinaas niya ng mataas ang kanyang itim na espada at nilaslas pababa gamit ang isang kamay. The power aside, nangingibabaw na lang ang tindig niya mag-isa. Tingnan natin kung paano katatakbo ngayon. Malamig na tumawa si Leonard. Si Terence ay nakaugat sa lugar, at naisip niya na ang bilis ng reaksyon ni Terence ay masyadong mabagal. Ang itim na espada ay nasa itaas na ng ulo ni Terence bago niya natapos ang kanyang pangungusap. Ang berde, dilaw, at pula na ilaw ay umaagos pa rin sa espada, ngunit iba ito sa dati. Hindi ito sword chi sa hangin, ngunit isang tunay na itim na espada. May pagkakataon pa rin na dodge ang sword chi mula sa 100 talampakan ng layo, ngunit ngayon na ang itim na espada ay nasa itaas mismo ng kanyang ulo, walang paraan na maiiwasan niya ito. Kahit papaano sa mata ni Leonard, ang isang basura mula sa North Island ay tiyak na hindi makakaiwas dito. Bumilis ang tibok ng puso ni Terence. Ang berde ay kumakatawan sa kahoy, ang dilaw ay kumakatawan sa ginto, at ang pula ay kumakatawan sa apoy. Ang taong ito ay may 3 elemento kahoy, metal, at apoy. Halos imposible para sa kanya na magkaroon ng 3 magkakaibang elemento sa isang galaw. Bago ang yugto ng profound, kahit na ang isang master ng mahusay na bilog ng orihinal na antas ay maaari lamang magsanay ng mga diskarte sa martial arts ng isang katangian. Ang elemento ng kahoy ay elemento ng kahoy, ang elemento ng metal ay ang elemento ng metal, at ang elemento ng apoy ay ang elemento ng apoy. Imposibleng pagsamahin ang 3 elemento ng Zen Chi. Dahil ang mga ugat ng espiritu ng iba't ibang mga katangian ay nagtataboy sa isa't isa, ang tunay na chi ng iba't ibang mga katangian ay natural na may parehong problema. Sa sandaling pilit silang pinagsama-sama, nang walang tulong ng kaaway, tinatayang mawawala ng kontrol ang kanyang tunay na chi at siya ang unang makakaranas ng backlash. Ang 5 elemento ng layunin ni Terence na pumatay ay isang pambihirang exception. Ito ay nagmula sa 5 lason na galaw ng dragon, at ang 5 elemento ay kapwa nagpapatibay at naghihigpit sa isa't isa, na natural na lumutas sa problema ng pagtanggi sa chi. Gayunpaman, pagkatapos na maabot ang yugto ng profound, dahil ang iba't ibang espiritual na mga ugat ay nabago ng kidlat na kapigatian sa isa, hindi na magkakaroon ng problema ng tunay na chi ng iba't ibang katangian na nagtataboy sa isa't isa. Dahil din dito na ang yugto ng profound ay isang pagbabagong husay kumpara sa yugto ng nascent soul. Ito ay hindi lamang isang pagkakaiba sa kapangyarihan, ngunit isang pagkakaiba din sa mga katangian. Ang mga orihinal na eksperto sa yugto ng sanggol ay maaari lamang magpakita ng bentahe ng isang katangian sa isang pagkakataon, ngunit ang mga eksperto sa yugto ng profound ay maaaring magpakita ng 2 o kahit 3 katangian sa isang pagkakataon. 4,878. Sa sandaling nagkita ang 2, ang ganitong uri ng agwat ay durog, at ito ay mas malawak kaysa sa agwat sa kapangyarihan ng purong martial arts techniques. Katulad ngayon, ang tunay na chi ni Leonard ay naglalaman ng 3 pangunahing katangian, kahoy, metal, at apoy. Kung ang isa ay gumamit ng isang katangian ng martial technique upang labanan siya, kahit na anong pangunahing katangian, siya ay sasalungat. Kung ang isang dalubhasa sa parehong antas ay sasalungat ng kanyang tunay na katangian ng chi, maiisip ng isa ang kalalabasan. Hindi naman sa hindi niya kayang lumaban, pero siguradong binubuli siya mula ulo hanggang paa. Ang kahirapan sa pag-ikot ng mga talahan na yan ay maihahambing pa sa pakikipaglaban sa isang kaaway na may mas mataas na antas sa isang tiyak na lawak. Natatakot ka bang tanga? Naghinala si Leonard sa kawalan ng paggalaw ni Terence, ngunit hindi siya magiging madali sa kanya dahil lang doon. Bumilis ang kanyang itim na espada, determinadong hatiin si Terence sa kalahati. Sa huling sandali, nang maging si Melissa at ang iba pa ay nag-aalala, si Terence sa wakas ay kumilos. Hindi ang kidlat na tumaas sa kapangyarihan, at hindi rin ang layunin ng pagpatay sa 5 elemento na maituturing na kanyang trump card. Ito ay isang simpleng wildfire feast. Nang makita ito, bumuka ang bibig ni Leonard. Ang mga tao mula sa North Island ay talagang basura.
Maging ang mga dalubhasa mula sa kontinente ng silangan nakakasulong pa lamang sa unang yugto ng kaharian ng Profound ay tiyak na pamilyar sa mga pagbabago sa husay pagkatapos ng kaharian ng Profound. Ito ang pinakapangunahing sentido komun na huwag gumamit ng iisang katangian ng martial arts techniques laban sa mga dalubhasa sa parehong antas, dahil tiyak na magdudulot ito sa kanila ng paghihirap. Ngunit bago pa siya makatawa, ang itim na espada sa kanyang kamay ay nakipagbanggaan sa mabangis na apoy na kamao ni Terence, at ang resulta ay nakakagulat. Hindi niya pinatay si Terence ng isang welga, at sa halip, pareho silang umatras ng kalahating hakbang pantay-pantay sila. Paano ito posible? Biglang naramdaman ni Leonard na pinaglalaroan siya ng kanyang mga mata. Bagamat hindi niya ginamit ang kanyang buong lakas sa pag-atake ngayon, isa pa rin itong makapangyarihang galaw na pinagsama ang tatlong katangian. Paano ito makakapantay sa nag-iisang katangian ng martial skill ng kalaban? Kailangang malaman ng isa na siya ang ika-4 na Young Master ng Nascent Soul Stage. Sa kanyang matibay na pundasyon, matagumpay siyang nakapasok sa Mystic Ascension Stage, at isa pa siyang 3 Spirit Mystic Ascension Stage Master. Hayaan na lang si Terence, na mula sa North Island, kaya niyang labanan ang isang mid-stage na Mystic Ascension Master. Paanong hindi niya kayang sugpuin ang nag-iisang elementong skill ng kalaban? Pagkatapos ng maraming pag-iisip, isang posibilidad lang ang naiisip ni Leonard, at iyon ay ang kanyang mga mata ay pinaglalaroan siya. Ang kanyang kalaban ay hindi gumamit ng isang katangian ng martial skill, ngunit sa halip ay naghalo sa ibang katangian. Dahil lang sa naging pabaya niya ay hindi niya ito napansin. Bilang karagdagan, hindi niya ginamit ang kanyang buong lakas sa pag-atake na iyon ngayon, na nagbigay daan sa kanyang kalaban na makatakas. Ang hindi nila alam ay gumamit si Terence ng purong fire element skill, Wildfire Fist. Ginamit lang niya ang kanyang kalaban bilang eksperimento. Pagkatapos ng lahat, si Terence ay hindi katulad ng ibang mga estudyante sa East Province Academy, na tinuruan ng lahat ng uri ng mga bagay pagkatapos ng antas ng Mysterious bago pa man sila magsimula. Kinailangan niyang alamin ang lahat ng mag-isa, at hindi sapat ang pagmamasid at hulaan lamang. Kung gusto niyang maunawaan pa, kailangan niyang gawin ang lahat ng uri ng mga eksperimento, at ang dating pang-4 na master na si Leonard ay isang mahusay na paksa sa pagsusulit. Nakarating si Terence sa isang conclusion mula sa palitan na iyon isang elemento ang nasa malaking kawalan laban sa maraming elemento. Hindi na siya makakalaban ni Leonard kung hindi man. Dahil hindi gumana ang mga diskarte sa martial arts na may isang katangian, bakit hindi subukan ang mga diskarte sa martial arts na may dalawang katangian? Nang makitang hindi man lang tumitingin sa kanya si Terence, hindi na napigilan ni Leonard ang kanyang mukha. Basura mula sa North Island, parang minamaliit kita. Upang makalaban ng pantay-pantay gamit ang aking espada gamit ang 30% ng aking lakas, mayroon kang kaunting lakas. Gayunpaman, magtatapos ka dito. Ipapakita ko sa iyo ang pagkakaiba ng isang trabahador at isang piraso ng talino. 30% ng lakas ko. Mapaglarong ngumiti si Terence at tumingin sa kanya, kung ganoon, gaano karami sa iyong lakas ang susunod mong gagamitin? 35% o 40%. Basura mula sa hilagang isla, huwag kang masyadong masaya. Namula ang matandang mukha ni Leonard. Totoong hindi niya ginamit ang buong lakas niya sa pag-ataking iyon, pero ang sabihing 30% lang ng lakas niya ang ginamit niya ay pagmamayabang lang. Kahit na ano, nagamit niya man lang ang 60% hanggang 70% ng kanyang lakas. Dahil doon, muling itinutok ni Leonard ang kanyang espada sa mukha ni Terence, sa pagkakataong ito ng buong lakas. Ang itim na espada ay naglabas ng kakaibang dagandong, at ang berde, dilaw, at pula na mga ilaw dito ay umiikot, sumasabog paminsan-minsan. Kahit si Melissa at ang iba pa ay naramdaman ang lakas mula sa pagsabog. Ang swerte mong mamatay sa ilalim ng kakaibang paputok kong espada. Rest in peace. Malamig na tumawa si Leonard. Sumasabog ang espada. Nanliit ang mga mata ni Terence habang siya ay umatras na may putok ng purong chi. Kasabay nito, sinamantala niya ang pagkakataong pagmasdan ng tatlong kulay na liwanag sa itim na espada.
Naabutan ni Leonard, ang kanyang itim na espada ay halos dumampi sa dibdib ni Terence. Walang katapusan ang mga pagsabog na pawi na sana si Terence kung hindi siya protektado ng kanyang purong chi. Namilog ang mga mata ni Terence, ang pagsasanib ng mga elemento ng kahoy, metal, at apoy ay parang bombang sumabog sa mortal na mundo. Ang taong ito ay isang henyo. Mula sa puntong ito, makikita na ang kabilang partido ay dapat magkaroon ng isang espesyal na ideya at kahit na nilinang ito bago siya pumasok sa landas ng isang big shot. Kung hindi, imposible para sa kanya na makabisado ang ganoong hakbang sa loob lamang ng ilang araw pagkatapos niyang sumulong sa Profound. Pagkatapos ng lahat, nagkaroon ng qualitative difference sa pagitan ng Profound Stage at Nascent Soul Stage. Ang mga medyo mas mahuhusay ay maaaring mabilis na makabisado ang pangunahing paggamit ng iba't ibang uri ng Zenki, ngunit para sa isang tulad ni Leonard, na nagawang makabisado ang Explosive Sword Technique, isang kakaibang teknik ng isang Profound Stage expert, sa maikling panahon, ang kahirapan ay hindi lang maliit. Hindi ito kasing simple ng pagdadala ng tatlong katangian ng sabay-sabay. Nagdulot ito ng ilang uri ng chemical reaction like qualitative change sa pagitan ng tatlong katangian. Kung ang isa ay hindi gumawa ng mga espesyal na paghahanda ng maaga, kalimutan ang tungkol sa mastering ito, marahil ay hindi nila ito maiisip. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng East Province Academy at ng mga alagad sa labas ng isla. Mayroon silang lahat ng uri ng mahusay na mga kondisyon. Hindi lamang sila nagkaroon ng kakaibang kapaligiran sa paglilinang at mga mapagkukunan, ngunit mayroon din silang personal na patnubay ng mga master sa yugto ng Profound at mas mataas. Nakahanda na sila sa kung anong landas ang kanilang tatahakin sa kinabukasan. Ang lahat ng ito ay sistematiko at komprehensibong patnubay na makikita lamang sa East Province Academy. Sa kabilang banda, karamihan sa mga alagad sa labas ng isla ay kailangang mag-isip ng mga bagay sa kanilang sarili tulad ni Terence. Mabuti sana kung silang lahat ay may talento na lumalaban sa langit ni Terence, ngunit ilan ang kay Terence sa mundo. Makapal ang balat mo. Tignan natin kung gaano kakatagal. Lalong nagulat si Leonard na hindi napatay si Terence pagkatapos ng ilang pagsabog. Agad niyang pinabilis ang kanyang bilis, ang itim na espada ay halos nasa dibdib ni Terence, ngunit napahinto ito ng huling layer ng depensa. Hehe, interesting. Biglang ngumiti si Terence. Siya ay may isang magaspang na ideya kung ano ang ginagawa ng lalaki mula sa kanyang obserbasyon, at sa kanyang sariling pag-unawa, siya ay nagkaroon ng ideya. 4,879. Nang makitang hinaranggan ni Terence ang kanyang itim na talon gamit ang kanyang purong chi, at kasabay nito, naghahanda sa counter-attack, mukhang walang pinagkaiba ang kanyang kamao sa nagngangalit na apoy na si Fist. Leonard ay naaliw. Gusto mo bang umasa sa isang katangian ng martial skill para labanan ulit ako? Nakatakas ka lang dahil hindi mo ginamit ang buong lakas mo ngayon lang. Ang tanga mo talaga. Gayunpaman, nang kumilos si Terence, agad na nagbago ang kanyang mukha. Ito ay hindi isang elemento ng kamao, ito ay isang pagsasanib ng mga elemento ng apoy at lupa, at ito ay isang double element na kasanayan tulad ng kanyang explosive sword. Hindi apoy ang dumating sa kanya, kundi paputok na lava. Ang eksenang ito ay ikinagulat ni Leonard. Alam niyang minamaliit niya ang basurang ito mula sa North Island. Ang kabilang partido ay hindi isang bumpkin ng bansa na walang alam, ngunit isang masamang tao na gustong maglaro ng baboy upang kainin ang tigre. May 3 elemento ako at 2 ka lang. Sa tingin mo matatalo mo ako? Umungol si Leonard, pinakawalan ang buong lakas ng pagsabog. Si Terence ang pangunahing target, ngunit naapektuhan ang lugar sa loob ng ilang dosenang milya. Si Melissa at ang iba pa ay hindi nasugatan, ngunit ang lahat ng mga kayamanan sa lupa ay sumabog. Nagkatinginan ang lahat ng may pagtataka, ang bastos na ito ay talagang nag-aaksaya ng mga kayamanan. Ngunit kahit na ganoon, hindi pa rin mapakinabangan ni Leonard si Terence sa pagkakataong ito. Ang marahas na love na nilikha ni Terence sa huling minuto ay ganap niyang tinatangay ng hangin, ngunit pinilit din siyang umatras ng hakbang-hakbang ng lava. Sa hitsura nito, wala siyang kalamangan sa lahat. Pagkatapos ng lahat, siya ang pinilit na bumalik ni Terence. Paano ito posible? Ikaw,
Isang piraso ng basura mula sa North Island, maaari talagang hamarang sa aking paputok na espada. Ang tingin ni Leonard kay Terence ay naging medyo natatakot. Siguro swerte lang. Gusto mo subukan ulit? Mahinang sabi ni Terence. Ang marahas na magma fist ay isang kombinasyon na ginawa niya sa lugar, at ito ay mas malakas kaysa sa isang elemento ng kamao. Ang multi-element martial arts ay talagang mas malakas kaysa single-element martial arts. Swerte naman. Akala mo talaga kaparehas kita. Isa ka lang basurang galing sa North Island, sino sa tingin mo ikaw? Ngumisi si Leonard at muling umatake gamit ang kanyang espada. Sa pagkakataong ito, ginamit niya muli ang explosive sword, ngunit hindi na ito simpleng tulak tulad ng dati. Sa halip, gumamit siya ng napakabangis na pamamaraan ng espada. Kung ang kapangyarihan ng kanyang ordinaryong mga diskarte sa espada ay 5, kung gayon ang kapangyarihan ng eksplosibong pamamaraan ng espada ay hindi bababa sa 20. Ngayon, kapag pinagsama ang malupit na pamamaraan ng espada na ipinagpalit ang mga pinsala para sa mga buhay, ang kapangyarihan ay malapit sa 30. Ito ang tunay na lakas ni Leonard. Naningkit ang mga mata ni Terence. Siya ay may ilang mga kasanayan. Kung hindi niya nakilala si Terence, ang ibang normal na maagang yugto ng mahiwagang Ascension Masters ay hindi niya makakapareha. Sa isang pag-iisip, kinuha ni Terence ang eksperimento ng isang hakbang pa. Bilang karagdagan sa bagong likhang marahas na magma fist, nagdagdag siya ng dagdag na elemento, fog. Bago pa makalapit si Leonard, nakita niya ang marahas na lava na umaagos patungo sa kanya. Naranasan na niya ito minsan lang at alam niyang ang kapangyarihan ng bagay na ito ay hindi bababa sa kanyang paputok na espada. Natakot siya at mabilis na umiwas sa gilid. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na mapapalibutan siya ng nag-aalab na lava. Nagulat si Leonard at napuno ng hindi makapaniwala ang mukha niya. Bagamat ang bagong martial technique na ito ng isang profound stage expert ay makapangyarihan, nakakonsumo ito ng maraming totoong chi. Kahit na sa kanyang foundation, maaari lamang niyang gamitin ang kanyang pagsabog ng espada ng 100 beses bago siya maubos. Dahil ang marahas na lava ay maaaring makipagpalitan ng mga suntok sa kanyang pagsabog ng espada, ang pagkonsumo ng tunay na chi ay tiyak na hindi maliit. Gayunpaman, ang marahas na lava sa kanyang harapan ay talagang tumatakip sa langit at tumatakip sa lupa. Ang dami ng lava ay hindi bababa sa 100 beses na higit pa kaysa dati. Ang taong ito ay isang bagong advance na maagang yugto ng misteryosong Ascension Realm Cultivator. Paano niya magagamit ang ganoong kalaking killing move? Kahit na halos hindi niya ito magamit, hindi ba siya natatakot na mamatay sa pagod? Ang sitwasyon ay kritikal, at si Leonard ay hindi masyadong makapag-isip. Nang makita ang marahas na lava na dumarating sa kanya, dali-dali niyang itinaas ang kanyang itim na espada upang harangan ito. Hindi siya magaling sa anumang defensive martial skills, at ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip kung siya ay nasugatan ng marahas na lava. Natigilan si Leonard nang makita niyang nahati ang espada sa isang agos ng lava. Wala siyang maramdamang pisikal. Isa ba itong phantom? Haha, kaya bluff lang. Inisip ni Leonard na nakita niya ang panlilinlang ni Terence, hindi nakakagulat na nakakagawa siya ng napakaraming lava. Mamatay na sana ang bata sa pagod kung totoo ang lahat, pero isa lang itong hindi nakakapinsalang phantom. Oh, talaga. Bibigyan kita ng mabait na paalala, ang pagiging pabaya ay maaaring pumatay sa iyo. Tumayo si Terence sa gilid habang naka-cross-arm at ngumiti. Ang mga anino na ito ay ambon lamang na nilikha ng katangian ng fog, ngunit sino ang nagsabi na ang lahat ay ambon? Stop boasting, Leslie. A piece of trash from the northern island like you wants to kill me. Napatawa si Leonard dahil sa galit, hindi man lang siya nag-alala matapos malaman na ang lava ay isang ilusyon lamang. Tinawid niya ang ilusyon ng walang pakialam at itinutok ang kanyang itim na espada sa lalamunan ni Terence. Kung tutuusin, hindi niya estilo ang magdepensa, likas niya ang umatake. Gayunpaman, bago niya maabot si Terence, nataman siya sa likod. Ito ay nagninangas na mainit, ito ay ang marahas na lava. Namula ang buong mukha ni Leonard sa sakit.
Ito ay kahit pagkatapos niyang maingat na ilagay ang isang layer ng protective Zinki. Magkagayunman, dumanas siya ng malaking kawalan. Kung hindi, ang kanyang likod ay nabutas at siya ay namatay sa lugar. Sinabi ko sa iyo na huwag maging masyadong pabaya. Hindi mo masisisi ang iba kung hindi ka naniniwala sa akin. Walang magawa si Terence. Talagang tinutulungan niya ang lalaki ito ay 3 katangian lamang, at marami pa siyang bagay na gusto niyang eksperimento. Hindi niya hahayaang mamatay ng ganito. Ikaw kasuklam-suklam bastard. Nasa sakit at galit si Leonard. Siya ay nakulong pa rin sa mga layer ng lava, at pagkatapos na magdusa ng napakalaking pagkawala, hindi siya nang ahas na pabayaan ang kanyang pagbabantay. Alam niya na 70% ng lava ay ilusyon lamang, ngunit kailangan niyang mag-ingat. Kung dumating pa ang iilan pang tunay, baldado siya, kung hindi patay. Minsan nakagat, 2 beses nahihiya. Matapos maranasan ang pagkawalang ito, hindi man lang napanatili ni Leonard ang kanyang pangunahing paghuhusga dahil sa matinding pananakit ng kanyang likod. Ang tanging solusyon niya ay hatiin ang lahat ng mga papasok na lava, at wala siyang pakialam kung ito ay totoo o peke. Talagang malalim at mabangis ang kanyang swordsmanship, ngunit nakakalungkot na puro offensive swordsmanship lang iyon, at medyo mali na gamitin ito para sa depensa. Ilang segundo lang ang itinagal niya bago siya muling tinamaan sa dibdib at binti ng marahas na lava na hinaluan ng mga sapin ng mga anino. 4,900. Isang malungkot na tili ang pinakawalan ni Leonard habang pinalipad siya. Tulad ng isang patay na aso, nahulog siya ng ilang dosenang zang at nahimatay sa sakit. Napakahina. Umiling si Terence sa awa. Nakaisip na siya ng bagong galaw na pinagsasama ang 4 na elemento at naghihintay na makalusot ang kalaban sa pagkubkob, ngunit nahimatay lang siya. Ano ang isang pagkabigo? Kung narinig ito ni Leonard, malamang na mamatay siya sa galit kahit gising siya. Alam na niya ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan nila na gawa ni Terence na labanan siya nang huminto sa mga kasanayan sa dalawahang elemento, ngunit hindi niya magagawang labanan si Terence gamit ang mga kasanayan sa triple element. Ang isang basura lamang mula sa North Island ay isang 3-Spirit Ascension Master na tulad niya si Leonard ay hindi maniniwala dito kung hindi niya ito naranasan mismo. Kung alam niya na si Terence ay isang walang uliran na 8-Spirit Ascension Master, at susubukan niya ang kanyang mga galaw sa kanya ng paunti-unti, sino ang nakakaalam kung anong ekspresyon ang makikita sa kanyang mukha? Gusto niya man lang mamatay. Master Linford, isa ka rin talagang 3-Spirit Profound Stage Master. Napakaganda mo talaga. Lumapit si Benedict na puno ng paggalang ang mukha. Nais niyang pagsamahin ang 3 elemento ng sabay-sabay, ngunit hindi sapat ang lakas ng kidlat, kaya 2 elemento lamang ang naisama niya. Alam niya kung gaano ito kahirap, at lumaki ang kanyang paggalang kay Terence. Ang taong ito ay hindi pa nakakita ng kidlat ni Terence noon, o marahil ay nakasanayan na niya ito tulad ng Melissa at Minerva. Walang pakialam na ngumiti si Terence habang ang kanyang mga mata ay bumagsak sa batang babae na nagngangalang Shara, na nakatitig kay Leonard na tulala. Ito ang ika-4 na Young Master ng Nascent Soul Stage, isang maagang yugto ng misteryosong Ascension Cultivator na hindi bababa sa kasing lakas ng Mid-Stage Mysterious Ascension Cultivator. Paano siya nabugbog ng ganoon kadali? Matagal na natigilan si Shara bago niya biglang sinampal ang ulo niya at nag-react. Dahil nawala ng malay si Leonard, hindi ba ibig sabihin noon ay makakatakas na siya? Ngunit nang iangat niya ang kanyang ulo at makitang nakatingin sa kanya si Terence at ang iba pa, agad na napahiya si Shara. Halatang gusto niyang tumakas ngayon, ngunit pakiramdam niya ay medyo labag sa mga patakaran kung aalis lang siya ng walang palam. Ano man ang layunin, tinulungan siya ng kabilang partido na patumbahin ang bastos na si Leonard. Kung hindi, paano niya siya natulungan ng ganoon kadali? Kailangan niyang magpasalamat bago siya umalis. Ang problema ay, paano nagpasalamat ang mundo ng paglilinang sa mga tao? Sa wakas ay lumiwanag ang mga mata ni Shara matapos mag-isip sandali. Nag-iisip siya ng dahilan at bumaling kay Terence, salamat sa pagligtas sa buhay ko, batang bayani. Gumawa pa siya ng maayos na pagyuko kay Terence habang nagsasalita siya, ngunit nalaglag kaagad ang belo ng ginawa niya iyon.
Pagkatapos ng lahat, hinahabol siya ni Leonard, at ang mga butones sa magkabilang gilid ng belo ay natanggal. Kakaiba naman kung hindi mahulog kapag nakayuko siya ng ganito. Si Terence at ang iba ay tumingin sa babae, natigilan. Nagningning ang kanilang mga mata, inaasahan nilang maganda ang babaeng ito, ngunit pagkatapos makita ang mukha nito, napagtanto nilang minamaliit nila siya. Hindi lamang ang kanyang hitsura at ugali ay pambihira, ngunit siya rin ay isang walang katulad na kagandahan. Maihahambing pa nga siya kina Melissa at Minerva. Isa pa, medyo cute ang ugali ng babaeng ito. Sa mga salita ng secular na mundo, siya ay isang kawaii, at napakadali para sa mga lalaki na gustong protektahan siya. Maging sina Melissa at Minerva ay hindi maiwasang makaramdam ng awa para sa kanya. Hindi talaga nila alam kung paano natitiis ni Leonard na agawin ang gayong babae, hindi pa banggitin na siya ang kanyang daw partner. Sandaling natigilan si Shara. Nang mapagtanto niyang may mali, dali-dali niyang kinuha ang belo sa lupa at gusto niyang ibalik iyon sa kanyang mukha nang walang sinasabi. Gayunpaman, kinakabahan siya ng lahat ay tumingin sa kanya ng ganoon. Mas kinakabahan siya, mas hindi niya ito maisuot. Nagkatinginan si Terence at ang iba, walang imak. Hindi ba't ang mga belo na tulad nito ay kailangan lang eye-button? Sinong magdidikit nito sa mukha nila ng ganito? Hindi ito maskara ng balat ng tao. Habang ang lahat ay walang imak, si Shara ay tumatakbo ng paikot-ikot, at siya ay bumubulong, anong gagawin natin? Anong gagawin? Sabi ni Master, kapag nasa labas ka, hindi mo hahayaang makita ka ng ibang mga lalaki. Kapag nakita ka nila, magiging marumi ka. Hindi ako pure. Si Terence at ang iba ay napa-facepalm, hindi makapagsalita. Nagkatinginan sila, hindi alam kung ano ang sasabihin. Iisa ang tanong sa kanilang puso, ito ba ang unang beses na lumabas ang dalaga? Paikot-ikot na tumatakbo si Shara, at sa kanyang gulat, hindi niya sinasadyang natapakan ang mukha ni Leonard. She didn't react in time and even kicked him subconsciously. Bakit may malambot na bato dito? Si Terence at Melissa ay hindi nakapagbitaw ng kahit isang salita sa sitwasyong ito, ang kanyang mga tingin sa isang tabi, ang babaeng ito ay isang himala sa mundo ng pagsasanay. Aling paaralan ang kakaibang ito, may isang bata na wala pang 7 taong gulang sa pag-iisip. Master Linford, sa tingin mo ba may mali sa utak ng babaeng ito? Komendat si Benedict at nagtanong sa mahinang boses. Hindi dapat magkaroon ng mali sa kanyang utak. Malamang ay pumasok siya sa isolated practitioning mula pa noong bata pa siya at bihirang lumabas ng bahay. Komento ni Terence. Ang babaeng ito ay nasa maagang yugto na ng mahiwagang Ascension Realm. Kung siya ay isang ordinaryong magsasaka, siya ay hindi bababa sa ilang daang taong gulang. Pero sa performance niya, para siyang bata na nakikipaglaro sa mga tao. Ang ganitong uri ng tao ay makikita lamang sa kontinente ng silangan. Pagkatapos ng lahat, tanging ang East Province Academy lamang ang may kakayahang magsanay ng isang bagitong babae sa isang profound stage expert. Bukod dito, tiyak na ang babaeng ito ay may malakas na background. Kung hindi, siya ay tinapakan hanggang mamatay ng mga disipulo ng ibang mga akademya. Shara. Kumunot ang noo ni Melissa, lumingon sa iba sa mahinang boses, tinawag lang ba siyang fairy niece ni Leonard? Ibig mong sabihin isa rin siya sa 3 diwata. Agad na nag-react si Terence, ang babaeng ito ay kasing ganda ni na Melissa at Remeline. Siya na talaga ang pangatlong diwata. Hindi maaaring tama iyon. Maliban kay Miss Melissa at Miss Minerva, hindi ba ang isa pa ay si Shara mula sa Donghua College? Curious na tanong ni Benedict. Siya ay isang katutubong kontinente ng silangan, at sino mang tao ay makakaalam tungkol sa 3 diwata ng mataas na kaharian ng dagat ng Linford. Kahit na hindi siya infatuated gaya ng iba, alam pa rin niya ang mga pangalan ng mga ito. That was a year ago. Si Nisa daw ay maagang pumunta sa Mystic Division C, kaya ang posisyon niya bilang ikatlong diwata ay napalitan ng kanyang junior sister. Kung tama ang pagkakaalala ko, Shara ang pangalan niya. Sabi ni Melissa pagkatapos ng ilang pag-iisip. Hindi niya pinansin ang mga bagay na ito noong una.
Ang tanging dahilan kung bakit niya nalaman ang tungkol dito ay dahil hindi niya sinasadyang narinig na binanggit ito ni Froilan nang dumating ito upang guluhin siya noong nakaraan. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.